Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 28 to January 3. Siyempre, belated. Happy birthday in advance sa mga Capricorn. Maraming salamat po na sa mga subscriber. And Merry Christmas pala. Merry more Christmas to come. Ito kami, no? Sa inyo. At siyempre, sa taas. Happy birthday po. Maraming salamat sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano ba ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang magdidesisyon dito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas ito para you have an idea, no, kung saan ka magiging alert or mga bagay na dapat maiwasan. Pero kung gusto mo na positive lang, hindi itong channel na ito ang para sa'yo. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, and Leo. Okay, may mga papuri or kasiyahan ako na nakikita sa'yo dito, no? And then also, is nahandun ka sa point na may mga gagawin ka o sisimulan na isang bagay, isang sitwasyon na nahandoon yung confident mo or nahandun yung main concern mo yon. Nandun yung concern mo. Pwedeng sa mga tao na nasa paligid mo, na makakausap mo, makakasalamuha mo, pwedeng ganun, mas mag-focus ka. May umpisahan ka, and then may tatapusin ka. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, may mga, actually, meron kang luck, ano? There's a luck. Ako na nakikita sa'yo, there's a luck, there's a growth, or there's an achievement. May sinasabi na, higit pa, kung tingnan mo, maganda siya, di ba? Higit pa sa inaasahan mo, o sa hiling mo darating. Uy, congrats kung ano man yan. Congrats. Ibig sabihin, there's a growth. Kasi, growth yan. There's a growth. Ako nakita. Pwede iba sa inyo, di sa spiritual growth. Pero, there's a growth coming into your life. Makakareceive ka daw ng gift, love, and tulong. Or, ikaw ang magbibigay ng gift, love, and tulong with someone. Vice versahin natin, ha? Kasi hindi ko naman binagit yung pangalan mo. Yun na nakita. There's a new beginning happen to your life. May tao or may gusto. Doon sa promises no? Ako nakikita siguro magpa-promise ka sa isang tao or someone's make a promises sa'yo. Pwedeng ganun. Sa nakita ko dito, magkakaroon ka daw ng mga makakakilala ka ng mga bagong kakilala or magkakaroon ka ng mga new connections sa iba sa inyo or mga new commitment, ganyan sa iba sa inyo or mga new partnership, pwedeng gano'n. Sa iba dito is magkakaroon ng mga dealing, contract, ganyan. May mga pagbabago na magaganap when it comes to your cycle. Kumaga, dito rin naman kasi abundance, no? Doon sa abundance, ako na nakikita sa iba sa inyo. May tao magpo-promise no? Yun. And then also, sa nakikita ko, there's a shifting May shifting na magaganap sa'yo. Hindi ko alam kung pwedeng hahabaan ka na kontrata, pwedeng aangat yung level up mo, pwedeng ganun. Basta may shifting na magaganap sa iyong buhay. So, advice nyo, this is a work, profession, magkakaroon ng mga pagsisettling down, or yung ando na yung tibay ng loob, or so there's a stability, or may mga pang long-lasting situation na matatapos mo na. Parang, doon sa finishing, may finish line. Ako na nakikita sa part mo. There's your intuition, sa nakita ko dito. Meron din dito na na good karma coming. Ibig sabihin, kung nagtanim ka ng maganda, maganda rin ang babalik sa'yo. More blessing yun. Diba? May kukonect sa'yo. May tao na kukonect sa'yo from the past. Yun ang nakita ko. Or pwedeng kakilala mo na siya. Baka nagkaroon lang kayo ng distance, tapos magkakaroon ulit kayo ng connection. Pwede ganun. Halimbawa, kasi nag-abroad siya, o kaya nagpunta siya ng Maynila, o kaya nagpunta siya ng
ng kung saan man siya nagpunta, probinsya or kung kalapit ano man yan. May ko-connect sa'yo. Energy mo. Iba dito, ano kayo flexible, no? Nandun kayo sa point na yan. Nagiging flexibility kayo. Flexibility. Transformation and a new beginning happen to you. Energy niya. Anong energy niya? Universe. Your energy is the Seven of Pentacles. Okay. Okay. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na maaring may hinihintay ka. Pwedeng may hinihintay ka na mahal sa buhay. Pwedeng ganun. Pwedeng may hinihintay kang mas bata sa'yo. Or may hinihintay ka na text message or connection. Yun. May paghihintay. Ako na nakikita sa iyo. Yung energy mo, naghihintay. Parang maybe you are waiting for a result, waiting for something, waiting for reward maybe sa iba sa inyo nandoon. And also, yung energy mo is magiging very emotional ka this time or this ano to? Week. Yun, may emotional situation ako na nakikita sa iyo dito. Ang hindi ko lang alam, siguro magkakaroon ka ng pagpaplano or meron kang gustong gawin this week, pero pag-iisipan mo na, kailangan ba? Gagawin ko ba? Hindi ba? Huwag na lang. Parang naano ka sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, sa iba sa inyo is meron ka daw mga bagay na i-analyze or thinking about something progressing or kaya thinking about something strategy. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pwede may mga gusto kang gawin o may mga gusto kang umpisahan or maybe you have a plan. Pwedeng ganun by this week. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Dito may admiration situation. Ako nakikita sa'yo dito. Alam mo, this week, ang nakikita ko sa'yo dito, mas more kang mag-growth or mas more kang mag-focus this time sa sarili mo o kaya andun ka sa mas more magkakaroon ng growth yung intuition mo dito. Yan. May mga plano rin. Parating, Capricorn, this week. Parating. Yan. Anong ibig sabihin? Parating. Hala, puro sword. The moon. Ano pa yan? Diyos may maribar. Ano nag-aalala? The moon and the moon, no? The 5 and the 5. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. Parang nandito ka sa point mo na paghihintay rin to no? So nakita ko dito Paghihintay, parating sa'yo kasi marami kang iisipin. Parang you illusioning something. Ganon, sa nakikita ko rin sa'yo. Andito rin sa point na nakikita ko sa'yo dito. Hindi ko alam if this is a tired energy or nandun ka sa point na mayroong kang parang meron kang mararamdaman na lungkot sa nakikita ko dito sa'yo. May sadness. Hindi ko alam why. Di ba naman? New Year Bakit nasa sad ka? Tsaka birthday mo. Ganun. Ang parating kasi sa'yo medyo
may mga pwedeng maganap o mangyari sa'yo by this week. Pwedeng may mga unexpected, ganyan, na magkaroon ka ng disappointment with someone, pwedeng ganun. Tingnan ko nga. Anong pwedeng i-explain nyo nga po sa akin tong si, ano? Ano ibig sabihin? Oh, puro ganito ka, oh. Parating sa'yo, parang may inaalala ka dito. Nandito ka kasi sa sitwasyon mo na maybe you hide your feelings this week sa nakikita ko sa'yo dito. Yun, parang you hiding something or nandun ka sa point na magiging ano ka dito, and for the, thinking about negativity something, dito sa point na to. Yun na nakikita ko. Pwede rin na magpupuyat ka, kaya makakaramdam ka ng painful. Pwedeng, kasi di ba New Year? Di ba? Yan, baka this week kasi nga may mga magpupuyat ka, ganyan, maaring magkukulang yung tulog mo, kaya nakikita ko yung very painful situation. Pero mag-ingat ka sa mga kutsilyo o kaya mga talim, ha? Kasi puro painful yung nakikita ko sa iyo eh. Mag-ingat ka sa mga matatalas o matatalim na bagay o mga corner situation. Ganyan, mag-ingat ka. Baka mayay naantok ka, mapaso ka, or matusok ka, or madapa ka. Pwedeng gano'n, no? There's a pain situation ako na nakikita kasi pagdating sa'yo. No, dito. Pwedeng may mga intense, kalungkutan, loneliness, depression, or pwedeng heartache. Sana walang maghiwalay. Pero kung nakita ko ito, pwedeng masugatan ka. This a danger situation, no, pagdating dito. Mag-ingat ka pa rin. Sana dito kasi iba may tension na hindi pa tapos. Sana hindi, siyempre birthday mo, no? Huwag ka naman sana magkaroon ng conflict or disappointment sa iba. No, sana wag ganon. Pwede lang to na mga puyat, kulang sa tulog, pwedeng ganon sa iba sa inyo. Hoping. Ingat na lang kayo. Pwede rin na masama pakiramdam mo dito, no? Baka magkasipon ka, ganyan, magkaubo ka, lagnat. Diyos ko, birthday na birthday mo, lilagnat ka. Diyos mo, yun naman. Huwag naman sana. Basta mag-ingat ka pa rin, ha? Anong dapat na iwasan this week? Ayan nga. Tama, foro ka sword eh. Dapat mong iwasan. Pagtulog ka raw. Okay, dapat mong iwasan this week. Ayan na nga, oh. Diba? Okay, iwasan mo yung ma-over fatigue, no? Yung iwasan mo rin yung kung kinakailangan magpahinga ka, mag-relax, magbigay ka muna ng time. Pwede naman eh, pwede ka naman mag-ganun, oh. Pwede ba ngayon matutulog muna ako? Pwede kayo na lang muna mag-move, mag-action, suportahan niyo na lang muna ako para makabawi ako. Pwede ganun, wag mong i-pressure yung sarili mo sa mga bagay-bagay, no? Yun ang nakikita ko sa ito. Don't pressure yourself. Ganyan, iwasan mo yun. And then also, is wag mong anahin na kasi ito yung kalakaran, ito yung dapat, ito yung ganyan, ganyan. Hindi eh, kasi unahin mo yung sarili mo. Then, no, dito sa sitwasyon na to. And then, syempre, iwasan mo yung matakot ka na magsalita or matakot ka when it comes to a confrontation o kaya yung sabihin mo yung nararamdaman mo. Huwag kang matakot. Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin. You need to express yourself din kasi dito, ganyan.
Kung iisipin mo na hindi ka nila maintindihan o hindi ka maintindihan ng nasa paligid mo, hindi, you're wrong. No, hindi. Kasi maintindihan ka naman din nila. No, sa nakita ko dito. Yan ang mga dapat mong iwasan. May mga bagay na kailangan mo maintindihan. Iwasan mo syempre yung mga magulo yung isip mo, yung mga conflict, what if, mga ganyan. Iwasan mo na lang yun. No, ang nakita ko sa'yo. Kailangan mo rin na magkaroon ng discipline when it comes to yourself. Ganyan. Don't limit yourself. No? Walang bawal. Depende na lang kung alam mo yung bawal na yun, bawal talaga. Pero when it comes sa bawal, kung yung bawal na yun is makakabuti naman, gawin mo. Halimbawa, sabihin nila, bawal kang matulog, bawal kang magpahinga. Hindi naman bawal yun. Diba? Don't limit yourself in your situation in life. Yun ang sinasabi dito. Yun, iwasan mo ma-stagnant, iwasan mo yung anxiety, iwasan mo yung mga chaos, yan, yung mga exhaustion, stress, iwasan mo yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Tsaka yung yung to compete yourself in a situation, ganyan. Ano ba yung, kung ano man yan, halimbawa, may nag-uusap, alam ko naman na hindi ka naman gano'n kasi tahimik ka rin naman. Halimbawa yung, ay ako na lang yan, sige ako na lang yan. Tama, nag-away pa yung anak ko. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn. Basta yung mga don't competitive or to compete yourself in a situation. When it comes sa love, universe, anong ibig sabihin? The Sun. Okay. When it comes sa love, kung kayo is single, sa mga single dyan, sa mga single dyan, happy ka naman. Sa nakikita ko sa'yo dito, pero may mga umaaligid or may mga pang-akit or pag-aaligid na pwedeng ito is kasamahan mo sa trabaho or kilala mo na talaga siya. Yun ang nakikita ko sa'yo dito sa mga single, kumbaga magkakaroon ka ng mga choices pagdating sa love. And you need to trust your intuition dito sa sitwasyon na to. And be patient to make a choices para hindi ka rin magkamali. Sa nakita ko dito, magkakaroon ng mga banding. Pwedeng dalawa ang parating sa'yo or may mga dalawa ka nang nakakausap this time. Pwede yun sa iba. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero alam mo dito sa sitwasyon, sa mga single na to, ay, sakit ng bato ko. Kasi, sa mga single dyan, mag-trust ka lang din. Tsaka wag kang pabigla-bigla dito. You need to see the truth pagdating dito sa tao na to. If ever na magkaroon siya ng movement. No? Kasi nakita ko merong pag-aakit or merong seductions. Tama ba ako? Yun. Or may mga ganun. Basta kung ano man yan. Kung anong style ang gagawin niya. Sa mga nagkahiwalay naman dito, sa mga nagkahiwalay, nagkahiwalay na talaga. Kasi, you know why? Kasi, ang nakikita ko dito is, naging sakim at makasarili ito. Pwedeng ito is na-attract sa ibang tao. Sa nakita ko dito, na-attract siya dun sa kausap niya. Or na-attract siya sa ibang tao. Yun ang nakikita ko. Itong tao na to, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan o hindi talaga siya naging totoo, maybe. Sa nakikita ko dito. Dito kasi hindi siya naging totoo, no? Pero they want to recover this relationship. Yun ang nakikita ko. They want to improve again at parang they feeling stuck. Medyo naguguluhan siya As in, naguguluhan siya. They still waiting at nahahatak siya ng nakaraan. Gusto niya ng union or gusto niya ng harmony pagdating dito sa relasyon na to. And I want to say sorry and I want to tell you the truth. And this is my plan. Pero, handun siya sa point na thinking about something. Can I pursue yung plan ko? Parang nahandun siya sa point na yon. They still waiting no?
Yun ang nakikita ko sa kanya. Gusto kanya kausapin itong tao na ito. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, dito sa card ko, ikaw or siya ito ha, kasi may gano'n daw siyang gustong gawin, or pwede rin na may gusto siyang ibigay sa'yo, pero hindi niya magawa. Hindi ko alam why. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero sabi niya, masaya siya sa'yo. Yun, basta either may gusto siyang ibigay, may gusto siyang gawin, o may gusto siyang action na gawin, pwedeng ganun, hindi niya magawa. Pwedeng, pwedeng kung magkahiwalay kayo nito, kasi hindi niya nga kayang gawin, kasi magkahiwalay kayo, diba? Nasa ibang bansa ang bawat isa. Kung kayo na mas magkasama nito, maaari na gipit talaga siya or sakto lang yung pera niya. Kumbaga, halimbawa, gusto kanyang bilhin ng iPhone 16 or iPhone 17, 18 man yan. May 18 na ba? Hindi ko alam. 'Di ba? Pero hindi niya magawa. Kasi kulang yung pera niya, pwedeng ganun. O kaya, kung may mga gusto ka o hinihiling ka pero hindi niya kaya, pwedeng ganun. Kaya, kapag mga ganun, mo lang ipilit, no? Yung nakita ko dito. Kasi, mas mape-pressure talaga yung tao. Or maybe this is you, no? And kung kayo naman is my third party relationship, yes, sa iba dito is my third party na maaring ito is matagal na. Ang nakita ko kasi dito is, kasi there's an option situation. Ako nakikita dito. Ayun. Bakit kaya ganito tong tao na to kung sa may third party to? Pero meron siyang ginagawa this time eh. O meron siyang pinag-iisipan this time. Maaring may plano ito, no? Itong tao na to. Nagkakaroon siya ng plano or maari din na may tao dito, kung may third party, siya or itong tao na karelasyon niya is naghihintay to connect. Kasi nakikita ko yung pag-attract. Ganyan. Nung isa. Sana wala kayong third party. Money ni Capricorn. Ang tiyata mati anak, mada-mada. Your money. Okay. Pagdating sa money mo. Sa nakikita ko naman, you are more on controlling or focusing to save a money sa nakikita ko sa iyo dito. Yun nga lang, syempre, may mga bagay o sitwasyon talaga na hindi mo maiiwasan, di ba? Na makapagbibitaw ka talaga ng pera. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang taong mas bata sa iyo pagdating sa pera. Pwedeng hihingi siya sa iyo or may hihilingin siya sa iyo, pwedeng ganun. Or may mag-uusapan kayo when it comes to related to a money. Yun. Sa money mo is, yes, you are manifesting, when it comes to your money sa nakikita ko sa iyo dito. Ate, magiging okay ba? Ang nakikita ko sa iyo dito, as long as you are more on balancing, di ba? May papasok sa yung pera sa nakikita, as long as you are more on balancing and focusing pagdating sa pera mo at alam mo yung target mo at alam mo yung control mo sa mga bagay na paggagastusan mo, magiging okay siya dito sa nakita ko. Kasi nakikita ko naman you are more on patient and balancing this time sa nakikita ko dito. Yan, may mga papasok na pera sa iyo. Sa nakita ko to. Iba dito, siguro may mga multitask or multiple priorities ka na gagawin this week sa nakikita ko sa iyo dito. Magkakaroon ka ng resetting or na dito sa pagbabalik mo sa simula. Yan. Ang nakita ko sa ito. Ibig sabihin may magtatapos. Sana hindi zero balance yung pera mo, no? Dito. Kung zero balance, i-reset mo na yan. Ay, anak, may pupo. Diyan natin. Tingnan natin ang iyong advice. Your advice this week. Universe, anong advice mo kay Capricorn this week?
Anak! Okay. When it comes to advice sa'yo this week, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi daw masama na minsan magsabi ka naman ng, "Titingnan ko," or "No." Puwedeng gano'n ang sinasabi dito 'no. And iwasan mo daw na ma-imbalance ka, that is advice. And also, ang nakikita ko sa'yo dito, try to control and balancing any situation of life. Pwede sa pera, sa relationship, or sa lahat ng aspeto ng buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. And then also, this is time to start afresh and trust yourself and be truthful sa sarili mo, sa nakita ko to, at sa mga tao na nasa paligid mo. Yan, umiwas ka na sa mga tao na gagamitin ka lang, ganyan, or yung kapag kailangan ka lang nila, tsaka lang sila lilitaw, o tsaka lang nila, kakausapin, yan. Iwasan mo rin, and when it comes to advice din, is you need to use your mind and intellect this time. If you want to cross road, or if you want to pursue something into your life, this is the time. No, wag kang matakot na sumubok ng mga bagay-bagay, or kailangan mo rin na harapin yung takot mo or yung mga desisyon mo this time. So nakita ko dito, even if this is a painful, pwedeng ganun, yun ang nakikita ko sa ito. Start fresh, no? And don't regret in any situation of life. Huwag mo pagsisihan yung mga bagay na yun. Maging totoo ka lang. As long as you are truth sa sarili mo, it's okay. As long as magiging truth ka sa mga nasa paligid mo, it's okay. No? And syempre, trust your intuition, make a clarity, and baguhin mo yung mga pananaw sa kinabukasan mo, or renew your faith, and then also have faith also, and hope and change, no, ang sinasabi sa iyo. Kasi mas marami pang opportunity na darating sa iyo in the future. Make peaceful lang daw ang sinasabi dito. And siyempre, isabi dito is, makipagsalamuha ka rin daw sa ibang tao, or try to cooperate, or try to bond, or makipag-chika-chika ka rin sa ibang tao kung kinakailangan. Yan. Give your opinion, give your advice, kung kailangan nila, o ganyan, magsalita ka rin minsan. And syempre, may mga bagay din na sinasabi to na you need to open your eyes in some aspect of your life, kasi baka may mga nasa paligid mo na hindi mo nakikita na niloloko ka na pala, or dinadaya ka nila. And wag ka magpanipulate sa mga sitwasyon, sa tao man yan or sa sitwasyon mo. Yun. Arigatou namasigat.